Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol ka niya. Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 21, verses 12 to 19, and I read it for you. But before all these occurs, they will arrest you and persecute you. They will hand you over to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors because of my name. This will give you an opportunity to testify. So make up your minds not to prepare your defense in advance, for I will give you words and a wisdom that none of your opponents will be able to withstand or contradict. You will be betrayed even by parents and brothers, by relatives and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair of your head will perish. By your endurance, you will gain your souls. Kumusta ang buhay pananampalataya natin? Kung titingnan po natin ang ating relasyon sa Panginoon sa kasalukuyan, kumpara doon sa naranasan ng mga unang Kristiyano, nakita natin na komportable ang sa ngayon. Kung titingnan, nung nagsisimula ang simbahan, katakot-takot na pang-aalipusta, katakot-takot na pagpaslang, pagtatago ang kanilang naranasan. Nariyan ang mga binalatan ng buhay, pinugutan ng ulo, nariyan ang ipinakain sa mga dambuhalang mga hayop, nariyan ang mga tao na pinako sa krus noong unang simbahan. Sa ngayon, marahil wala nang dambuhalang hayop ang kakain sa atin, sa alang-alang sa ating pananampalataya. Siguro sa panahon natin ngayon, wala na tayong halos nakikita na binabalatan ng buhay alang-alang sa pananampalataya. Pero tingnan natin ang ating pananampalataya ngayon. Tila nagkakaroon ng conflict sa loob mismo ng simbahang itinayo ni Kristo. Mga nagsisilbi, mga naglilingkod, nag-aaway, nagsisiraan, o kaya naman ang Katoliko sa kanyang kamukhang Katoliko ay nagbabangayan, wala ng pagkakaisa, hindi na nakikita ang isa bilang kanyang kapatid kay Kristo sa pananampalataya. Naging baligtad. Kung ang pag-uusig dati ay nanggagaling sa labas, tila sa kasalukuyan, ang pag-uusig ay nanggagaling na mismo sa loob ng simbahan. Tingnan po natin ang ating sarili. Baka kasi tayo na mismo ang nag-uusig, tayo na ang pumapatay, tayo na ang bumabalat ng buhay sa pamamagitan ng ating mga maanghang na salita sa ating mga kapatid na Kristiyano. Mag-ingat tayo, baka tayo na ang mga bagong nagmamartir sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Napakaganda ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Isa itong paalala na darating ang mga panahon na tayo uusigin. Ngunit, nariyan ng Diyos para ipagtanggol tayo. Nariyan ng Panginoon para tayo ay ipaglaban. Sabi nga sa binasa natin ni huwag ka nang mag-adya o kaya mag-prepare ng mga salitang iyong sasabihin in advance. Sapagkat ang Panginoon na mismo ang magsasalita para sa iyo. Nariyan ang assurance, nariyan ang patotoo na ang Diyos ay totoo na lalaban at magtatanggol sa iyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa mga panahon na kami ay inuusig dahil sa iyong ngalan, patatagin niyo po kami. Huwag sana kaming bumigay at sumuko. Nawa ang aming pagmamahal sa iyo ay maipakita namin sa isip, sa salita, at sa aming pakikipagkapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.